Napagtataka mo ba kung bakit nagaganap ang ilang pangyayari sa mundo, at ano ang tunay na kahulugan sa likod ng mga ito? Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang mga kagulat-gulat na revelasyon na dinala sa atin ni Jesus. Ano ang dahilan ng pag-atake ng Hamas sa Israel? Ano ang misteryosong marka na makikita sa kanilang bandila? At ang apat na mga ngabayo ng Apokalipsis, alam mo ba na ang kanilang mga kulay ay may malalim na koneksyon sa Islam? Hindi lamang inihayag ni Jesus ang mga kulay, kundi pati na rin ang mga pangalan ng mga ngabayong ito, ang espiritu na kanilang pinaglilingkuran. Isang espiritu na nakapanlinlang sa marami, ngunit hindi kayang linlangin ang lahat. Sumama sa amin at alamin kung ano ang mangyayari sa espiritong ito pagbabalik ni Jesus. Tiyak, hindi mo ito nais palampasin. Kung kasimpukaw ng aking damdamin ang iyong kagustuhan na malutas ang misteryong ito, mag-iwan ng like sa video na ito at mag-subscribe sa aming channel para hindi mo mapalampas ang anuman sa aming mga susunod na episode. Ipinapaliwanag ni Jesus ang dahilan kung bakit nakipaglaban ang Hamas sa Israel. Itinuturo niya ang simbolong makikita sa kanilang bandila. Binanggit ni Jesus ang mga kulay ng apat na mga ngabayo ng Apokalipsis, puti, pula, itim, at maputlang berde, mga kulay na ikinakabit sa Islam. Nililinaw niya na ang mga pangalan ng mga ngabayong ito ay Muhammad, Abu Bakr, Umar, at Osman. Ang apat na itong mandirigmang Islamiko ay may hawak na kapangyarihan sa isang bahagi ng mundo. Inilantad ni Jesus ang entidad na kanilang sinasamba, isang entidad na nagnanais na maging Diyos, subalit hindi naman talaga. Tinalakay niya ang isang espiritu na nakapanghikayat sa marami na ito ang pinakamataas na Diyos, kahit na hindi naman talaga. Binanggit ni Jesus kung ano ang magiging kapalaran ng espiritong ito sa kanyang pagbabalik. Ang kwento sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay masalimuot at magkaugnay, ngunit kapag sinuri natin ang mga banal na kasulatan, mapapansin natin na marami sa mga pangyayari sa kasalukuyan ay tila nahulaan na ilang libong taon na ang nakalipas. Ang Biblia, sa kanyang banal na mga pahina, ay naglalaman ng mga propesya na tila sumasalamin sa mga magulong panahong ating nasasaksihan. Sa Mateo 24:6, binalaan tayo ni Jesus, makakarinig kayo ng mga balita tungkol sa mga digmaan at mga tsismis ng digmaan, huwag kayong magugulo, kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa, laban sa bansa, at kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga taggutom, mga salot, at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang mga salitang ito ay tila nagpapahiwatig sa mga kasalukuyang hidwaan at tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang dokumento ng Hamas, na nagpapahayag ng kanilang layunin na lipulin ang Israel, ay maaaring tingnan sa konteksto ng iba pang mga hula sa Biblia. Ayon sa Zacarias 12:2, narito, gagawin kong mabigat na bato para sa lahat ng mga tao ang Jerusalem, lahat ng magtatangka na ito'y buhatin ay tiyak na masusugatan. At magkakaisa ang lahat ng bansa sa daigdig laban sa kanya. Ipinapakita ng hulang ito ang patuloy na labanan para sa Jerusalem, at ang natatanging posisyon ng lungsod sa pandaigdigang entablado. Ang pagnanais ng Espiritu, na nabanggit sa panimula, na makilala bilang Diyos, ngunit hindi naman talaga, ay maaaring iugnay sa 2 Tesalonica 2:4, kung saan sinasabi na ang tao ng kasalanan ay lalaban at magmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, kaya't upo siya sa templo ng Diyos, ipinahahayag ang kanyang sarili bilang Diyos. Binibigyan tayo ng mga kasulatang ito ng malalim na pag-unawa sa posibleng nasa likod ng mga kasalukuyang pangyayari, tinutulungan tayo sa ating paghahanap ng pag-unawa at karunungan. Habang pinag-aaralan natin ang mga kasulatan, natatagpuan natin sa aklat ng Apokalipsis, ang mga pangitain na tila sumasalamin sa kasalukuyang panahon at sa hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang aklat ng Apokalipsis, na isinulat ng apostol na si Juan, ay puno ng mga simbolismo at hula na marami ang naniniwala na nagaganap sa ating harapan. Simula sa apat na mga ngabayo ng Apokalipsis, na binanggit sa Apokalipsis 6:8, ang bawat mga ngabayo ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng katapusan ng mundo. Ang unang mga ngabayo na nakasakay sa puting kabayo ay madalas na inuunawa bilang ang Antikristo,
na magdadala ng pekeng kapayapaan sa mundo. Ang ikalawa, sa isang pulang kabayo, ay kumakatawan sa digmaan at pagdanak ng dugo. Ang ikatlo, sa isang itim na kabayo, ay sumisimbolo sa taggutom, samantalang ang ikaapat, sa isang maputlang berdeng kabayo, ay kumakatawan sa kamatayan at pagkawasak. Ang mga kulay na ito, gaya ng naunang nabanggit, ay kapansin-pansing katulad ng mga kulay na iniugnay sa Islam. May posibilidad kaya ng koneksyon sa pagitan ng mga mangangabayo ng Apokalipsis at mga lider ng Islam, gaya ng iminumungkahi. Sinasabi sa Biblia na binigyan sila ng kapangyarihan sa isang kapat ng lupa, na maaaring tumukoy sa Islam, isa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Sa Apokalipsis 13, ipinakikilala sa atin ang halimaw na lumitaw mula sa dagat, na marami ang naniniwala na kumakatawan sa mga sistemang politikal at gobyerno na sumasalungat sa Diyos. Ang bersikulong 16 na tandang bawas 17 ay nagsasabi, "Pinilit din niya ang lahat, maliit at dakila, mayaman at dukha, malaya at alipin na magkaroon ng tatak sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo, upang walang makabili o makapagbenta maliban sa may tatak, ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng kanyang pangalan." Ang tatak na ito, maaaring may kaugnayan sa shahada, ang pahayag ng pananampalataya ng Islam. Ang relasyon sa pagitan ng Hamas at Israel, ay maaari ding tingnan sa ilaw ng Apokalipsis 12, kung saan ang isang babae, na kadalasang tinitingnan bilang Israel, ay hinahabol ng isang dragon, Satanas. Tinangka ng dragon na sirain ang babae, ngunit siya ay pinoprotektahan ng Diyos. Maaaring makita ang salaysay na ito bilang isang pagmumuni-muni sa patuloy na pag-atake sa mga Hudyo sa buong kasaysayan at sa banal na proteksyon na ipinangako sa kanila. Dagdag pa, sa Apokalipsis 11:11 nasaksihan natin ang paglalarawan ng huling labanan sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama, at nakita ko ang halimaw at ang mga hari ng lupa at ang kanilang mga hukbo na nagtitipon para sa digmaan, laban sa nakaupo sa kabayo at sa kanyang hukbo. Ngunit nahuli ang halimaw, at kasama niya ang huwad na propeta. Silang dalawa ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na may asupre. Maaaring ituring ang labanang ito bilang representasyon ng huling salungatan sa pagitan ng Israel at ng kanyang mga kaaway, kung saan ang interbensyon ng Diyos ay tinitiyak ang tagumpay ng Israel. Ang charter ng Hamas, na nagpapahayag ng kanilang hangarin na alisin ang Israel, ay maaaring bigyang kahulugan sa ilalim ng Apokalipsis 27, tandang bawas 10, kung saan ang Satanas ay pinalaya mula sa kanyang bilangguan at lumabas para linlangin ang mga bansa, at tipunin ang Gog at Magog sa labanan. Kinugkob nila ang kampo ng bayan ng Diyos, ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. Sa lahat ng mga kasulatang ito, malinaw na kahit na may mga hamon at tunggalian, ang huling tagumpay ay sa Diyos. Kanyang ipagtatanggol ang kanyang bayan, at hahatulan ang mga lumalaban sa kanya. Habang pinagmamasdan natin ang mga pangyayaring nagaganap sa Israel, at sa mga teritoryong Palestino, mahalaga ang manatiling matatag sa pananampalataya, at pag-asa sa mga pangako ng Diyos, at tanggapin na lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Habang tayo ay papalapit sa dulo ng ating paglalakbay ng pag-unawa, mahalaga ang magbulay-bulay sa mas malalim na kahulugan ng mga propesya, at kung paano ito nauugnay sa ating kasalukuyang realidad. Ang ugnayan ng mga propesyang Biblia, at mga kasalukuyang pangyayari, ay hindi lamang mga pagkakataon, kundi patotoo sa walang hanggang karunungan at banal na plano. Ang sitwasyon sa Israel at sa mga teritoryong Palestino, lalo na sa pagitan ng Israel at Hamas, ay hindi lamang isang labanan sa politika o teritoryo. Ito ay pagpapakita ng mga espiritual na laban na isinagawa mula pa noong simula ng panahon. Binibigyan tayo ng mga hula sa Apokalipsis ng isang sulyap sa isang hinaharap kung saan ang katarungan ay mananaig, at maghahari ang kapayapaan. Subalit, ang kapayapaang ito ay hindi magaganap ng walang mga hamon at pagsubok. Ang kinabukasang perspektibo, batay sa mga kasulatan, ay nagmumungkahi na bagaman maaari nating masaksihan ang higit pang mga tunggalian at pagdanak ng dugo, ang katapusan ay magiging tagumpay para sa mga nananatiling tapat sa Panginoon. Sa Apokalipsis 21:4, ipinangako sa atin, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata.
Wala nang kamatayan, ni kalungkutan, ni iyakan, ni sakit, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Ang pangakong ito ay isang maginhawang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa, at katubusan, para sa mga naniniwala. Ang kalagayan sa Israel ay isang maliit na representasyon ng mga espiritual na laban na ating hinaharap sa ating mga buhay. Gayunpaman, tulad ng proteksyong banal na ipinangako sa Israel, tayo rin ay may katiyakan na kung tayo'y mananatili sa ating pananampalataya, tayo ay gagantimpalaan. Kaya naman, mahalaga na tayo, bilang mga mananampalataya, ay hindi dapat magpadala sa takot o kawalan ng pag-asa habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa mundo. Sa halip, dapat nating yakapin ang mga pangako ng Diyos at tandaan na Siya ang nasa kontrol. Narito ang Jornada Sagrada para gabayan kayo sa mga panahong ito ng kawalan ng katiyakan, sa pamamagitan ng mga pananaw at pagninilay na hango sa banal na kasulatan. Bago tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo na lalo pang palalimin ang inyong kaalaman sa salita ng Diyos. Panoorin ang aming video tungkol sa buhay ni Samson at alamin kung paano ang kanyang kwento ay naiugnay sa mga temang ating tinalakay ngayon. At huwag kalimutan na i-like ang video at mag-subscribe sa channel upang magpatuloy sa inyong banal na paglalakbay na nagbubunyag ng mga misteryo ng Biblia. May tanong ba kayo o paksa na nais niyong talakayin sa mga hinaharap na video? Kung gayon, iwanan ito sa mga komento. Sabay-sabay tayong lumago sa pananampalataya at kaalaman tungkol sa Diyos. Kita-kits sa susunod na video.